So ito na nga mga habibis, naabutan ko si Lindy sa kusina namin na nagpiprepare ng kanilang baon. Maaga kasi siyang pupunta ng stockroom para mag-ayos ng mga orders. Wala pa rin si Ate Rose, nakabakasyon pa, sa weekend pa siya babalik. At dahil dyan tulong-tulong muna kami sa gawaing bahay. Eto ako, after ko mag-meeting, nagdilig muna ako ng aming mga halaman. Natutuyo na kasi nakakalimutan kong diligan, nakakaloka. Bigay pa naman ni Mama Loret yung mga iba dyan. After ko magdilig, pumunta naman ako sa aming master bedroom para maglinis ng aming kama. Need na kasi magpalit ng punda tsaka ng bedsheet at comforter kasi amoy Lucia na, nakakaloka. Mabuti na lang nandito pa sa bahay ang aking kapatid na si Dabby B. May taga-video ako, char. Namimiss na talaga namin si Ate Rose as in. Parang more than a week na laming hindi napapalitan ng aming bedsheet kaya naman nangangamoy na, kailangan ng labhan. So ito na nga mga habibis, wala si Ate Rose tapos si Lindy nasa stockroom, kaya pag wala si Ate Rose dito, tulong-tulong kami sa gawaing bahay dahil si Lindy busy rin. So ngayon maglalaba ako ng mga, ang baho na kasi nung aming comforter, amoy Lucia na. So maglalaba muna tayo. Yan, ang ginagamit namin ay Speed, napakabango. Bango nitong kulay pink. Yan, gamitin natin to. Marami siyang actually mga variant. So maganda siya. Lagyan na muna. Ang kagandahan dito sa aming paglalaba, hindi na mahirap kasi dire-diretso na siya yung washing machine na ginagamit namin. At yung ginagamit kong Fabcon is Lala. Kung hindi nyo pa na-try ang Lala, sobrang bango. As in. I-try nyo yan kasi mura na, mabango pa. Super bango. As in. Nalagay ko dito ang Lala. Diba? Magaan lang naman ang work kapag maglalaba kasi isang salang lang lahat. Nalagay ko itong ating comforter na amoy Lucia. Lagyan na natin dyan. And then, pagkalagay natin, sarahan lang natin yan. Tapos, i-on lang natin. Tapos, normal lang. And then, go na. Aalis na ako. Babalikan ko mamaya. At nung malapit na mag-dinner, pagpunta ko ng kusina, may nakita akong pata. Mukhang magkikrispy pata si Dabby B. At mukhang dalawang crispy pata ang lulutuin niya. Nakakaloka, 5 lang naman kami sa bahay. Pero fake news pala, sa Thursday pa raw kasi namin kakainin pagbalik ni Rappi B galing Boracay. Nakakaloka. At nagpa-deliver pala yung kapatid ko ng chicken inasal. Yan daw ang kakainin namin sa dinner kasi nagkikrave daw siya ng chicken inasal. At dahil libre niya, why not the bachar? Wala rin kasi akong time para magluto ng dinner. Nakabalik na din pala niya si Lindy at kasabay namin kumain. Ito naman si Happy David, nag-start nang ayusin ang mga pinamili namin nung isang araw sa mall. Ang tagal na din kasi nakatenga dito sa dining table namin yung mga pinamili namin nung isang araw. At in fairness ha, ang sipag ngayon ni Happy David, eto, nilinis naman niya yung aming sofa. Kaso hinahanap niya yung iba pang mga pang-decorations dito sa sofa kaya umakyat pa ako para hanapin. Umandar na naman ang pagiging creative ni Happy David pero in fairness ha, maganda yung kanyang style. Nawawala rin daw yung isang throw pillow kaya yung pinakuha niya sa akin sa taas. At eto na nga, natapos na si Happy David maglinis ng aming living room. Si Lindy naman pumunta ng basement para ilagay sa aming chest freezer yung mga nilutong pang crispy pata ni Dabby B. At natapos na din yung nilabhan ko na comforter after 48 hours. Char lang, mga 2.5 hours lang naman yan. Pero medyo basa-basa pa siya ng very light. Kaya ito si Lindy, sinampay niya muna para patuyuin pa. Sobrang productive ng araw na to. Ang dami namin nagawa in fairness. Namimiss na talaga namin si Ate Rose pero malapit na siyang umuwi. Abangan ang pagsundo namin sa kanya.